I know hindi kayo maniniwala sa akin, pero I saw Stella. Stella is dead! You mean nakita mo yung multo ni Stella? Maniwala kayo sa akin. Nagkatinginan kaming dalawa. Totoo lang yung sinasabi ko, please. Mapapakinabangan natin yung nangyari sa inyong dalawa. Paano? May naisip ako. Hindi nagbibiro ang taong nagpadala niyan sa atin. At sigurado ako si Stella lang yon. Bakit ba ayaw niyo maniwala sa akong dalawa? Malamang pinaghihinalaan ka na buhay ka pala talaga. Maghinala sila kung gusto nila. Pero bago nila ako mabuko, sisiguraduhin kong nakabawi na ako sa kanila ng matindi. Oh, smile! Ayan ang bugad. Ayan. Huwag kayo iiyak. Magagalit ang mami. Baka sabihin niya, hindi ka masaya. Oh, tama na, tama na. Tono. Tama na, kukunan pa kita. Oh, yeah, sige, kahit ganyan. Kunang kita umiiyak. Anak? Chelsea? Wendy? Wendy? Wendy, si Chelsea! Wendy! Wendy, yung anak ko! Chelsea? Ma! Lucy, bakit? Akin na po yung anak ko. Chelsea? Baby? Ay, baby. Ano ba nangyayari sa'yo? You're acting so weird. Kinuha ko lang si Chelsea for fresh air kasi laging nasa loob ng bahay eh. I'm sorry, Ma, pero natatakot lang po kasi ako. Baka may kumuha sa anak ko eh. Sino naman kukuha sa anak mo? Si Stella. Pwede ba? Cut that out, Lucy. Tigilan mo na kaiisip kay Stella, ha? Hindi na niya makukuha ang anak mo kasi nauud na siya. Lucci, pang ilang tawag mo na yan sa yaya ng anak mo. Nandyan lang naman sila sa fasad ng bahay, di ba? Ano bang problema mo? Oo. Praning ako, aaminin ko sa inyong dalawa. Una, nakita ko si Stella. Pangalawa, may nagpadala sa akin ng damit na puno ng dugo. Now tell me, Dina, wala ba akong karapatan para mapraning? Yeah, I understand. Ito din si Dina eh. My personal security. Paraning ka din, no? Mabuti na yung nag-iingat. At least I feel safe, di ba? Dahil ang pinagtataka ko lang, bakit pare-parehong may nangyayaring weird sa atin? Sa inyo lang, ha? Wala pang nangyari sa akin. Pero, sino kaya nagpadala ng package sa'yo? Definitely not Stella na kanina pa ipinipilit nitong si Lucci. Pwedeng kamag-anak niya or maybe yung bakla niyang kaibigan na mananahe or yung mom niya. Dami namang suspect. Baka sila yung nagtutorture sa'yo. Yan, mamamasyal tayo. Ay, sandali. Yung cellphone ko nagre-ring, baby. Dito ka muna, ha? Huwag kang aalis dyan. Diyan ka lang. Hello? Oh, Toto. Ano ka ba naman? Sabi mo sa akin, di-date mo ko nung nakaraan. May babae ka yata eh. O ano, kailan tayo lalabas? Wala akong pakialam kung sino man sa kanila. Huwag na huwag lang silang lalapit sa anak ko. Yun na naman ang kinakatakot ko eh. Paano kung may gawin silang masama kay Chelsea? Paano kung nakakalapit na sila sa baby ko? Lucci, pagandaan mo. Huwag mong hahayaang makatatlo sila sa'yo. Hindi naman ako
ako pihikan eh. Kahit saan naman pwede. Oo, kahit sa turo-turo lang pwede na ako. Oo. Namimiss mo na ako. Totoo. Loko-loko ka talaga. May ano, pwede pa tayo lalabas. Dina, look at this. Ganda ng fondant itong cake na to, no? Oh! Parang I want 8 layers sa cake ko. 8? Yeah. Yeah, Bongga. nice. Maganda nga yun. Lucci, ikaw na bahala sa floral arrangement, ah. Basta gusto ko tulips for my bridal bouquet. Lucci, narinig mo ba sinasabi ko? Yeah, I heard you. Chelsea? Kailangan ko putan si Chelsea sa labas. Lucci, ano ka ba? Can you please calm down? Ano ba nangyayari sa'yo? May nag-text sa akin, hindi ko kilala. Sinabi niya, may surprise daw siya sa akin at nandun dun sa baby ko ngayon. Ha? Paano mangyayari yun? Eh, nandun lang naman yung baby mo kasama yung yaya niya, di ba? Alam mo, maybe ano lang yan, prank texter or a wrong sent message. Hoy! Lucci! Wendy! Wendy, si Chelsea! Ma'am, bakit mo pinapabayaan ang anak ko? Bakit ka nandyan? Ano ba yan? Bakit malapit na kayo sa gate, ha? Ma'am, Chelsea? Bakit mo pinapabayaan si Chelsea? ma'am, hindi po. Nandito lang naman po ako sa tabi niya. Nandun ka. Nakita kita o nakikipagtelepono ka. Sabi ko sa'yo, huwag mong aalisin sa paningin mo ang anak ko. Bakit nandun ka na malapit sa gate? Sorry po, ma'am. Hindi na po mauulit. Eh, gaga ka naman kasi. Bakit ba hindi ka nakikinig sa amo mo? Tanga ka ba o sadyang hindi ka lang marunong umintindi? Mabuti walang nangyaring masama sa bata. What's this? Wedding picture ni Kevin at Stella? Ito yung surprise na sinasabi sa akin sa text. Yung nag-text sa'yo, nandito lang yun. Si Stella. Nandito lang si Stella. Dito na sa loob, Lucci. Asa na ba kasi yung mga security nyo? Ba't may nakapasok? Ano bang naglagay nito, Wendy? Ma'am, hindi po. Wala po ako kinalaman dyan. Promise, ma'am. Nakita mo ba kung sino naglagay niyan? Hindi rin po. Wala naman po ako napansin lumapit eh. Gaga! Eh, paano mo nga makikita? Busy ka nakikipagdaldalan sa telepono mo. Hoy! Sino ka man? Makinig kang mabuti sa akin, ha? Huwag kang lalapit kahit kailan sa anak ko, naiintindihan mo? Hinahamon kita. Dahil kapag ginawa mo yon, papatayin kita. Diba, nakakagulat ko naman. Bakit? Hindi ka nang sanay na may nakakap sa'yo? Megan, sige na. Kailangan ko pa magbihis. Nag-aantay sa akin si Misha. Naku, pagandahin mo siya, no? Ito ka muna. Lambing-long eh. Ay, sorry. Sorry. Megan, sige na. Sige na, kailangan ko pang umalis. Sige na, bibihis na ako. Okay. Bye.
Pasensya ka na kanina, ha? Hindi ko alam na nandun pala kayo ni Perry. Okay lang yun. Hindi ka naman siguro naninilip, di ba? Hindi. Hindi ko nga alam na may relasyon pala kayo, eh. Mahal ko si Perry. Hindi naman kasi mahirap mahalin ang katulad niya. Bakit? Mahal mo din si Perry? Oo, mahal ko siya. Pero bilang kaibigan. Eh, kasi nung una ko siya nakilala, ganun na yung tingin ko sa kanya. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Buti naman. Gano'n na kayo katagal? 2 months? Sa alin doon? Si Perry ba o si ano? Bagay kayo. Hi, fabulous darling. You are a vision. Ganda ba? Sobra. I think we need to adjust some of Wait, the Misha. seams. I thought Lucci was coming for the fitting. Di na dadating si Lucci. As usual, paranoid, ayaw umalis ang bahay. Doon mo na lang padala yung dress. Doon siya mag-fit. Surely. Kawawa nga si Lucci eh. Ayaw nang tigilan mga nagbubuli sa kanya. Bakit hindi niya labanan? Dapat hindi siya nagpapatalo sa mga ganong bagay. Kung ako yon, hahamunin ko pang humarap sa akin yung sa ako babarilin. Well, if she's not coming, I have to go. I'll just go buy some things. Oo. Let's talk it. Okay, sige. I'll see you na lang, ha? Bye! Thanks for coming. Takin natin to, tapos iksian na lang yung trail. I think it's a little bit long. Yeah. Bakit mo sinukat yan? Hubarin mo yan! Hubarin mo yan! Exage, kailangan ko to i-fit, no? Paano ko alam kung magkakasya siya on the wedding day? Anak, hindi mo ba alam, merong pamahiin na pag sinukat ang damit pang kasal, hindi matutuloy ang kasal mo. Yaya, baka noon, effective yon. Ngayon, kailangan ng mga fitting, no? Ay, naku, bahala ka nga. Ayaw mo sa akin maniwala. Ay, naku, yung mga matatanda. Anyway, Ganun talaga. let's add more beads na lang. But I love it. Oo, Super ang ganda. bongga. Hi, sweetie! Oh, ano? Kamusta ka? Parang you're not okay. I'm okay. Huwag mo ako lalahanin. Mag-fit ka lang. Sige, ha? Okay. Kamusta yung dress? Nice ba? You look good. You look perfect. Thank you. Oh, nag-fitting ka na ba? Hindi pa. Dito pa siya. Okay. So, adjust na lang natin and then we'll do a final fitting maybe next week. Yes. Okay, and then the veil, I want it to be a bit longer. Megan, tignan mo. Tignan mo, ito yung sinuot ko. Siyempre, para hindi nila ako mahalata kung may makakita man sa akin doon. Isipin nila, isa lang ako doon sa mga maid na nakatira doon. Galing mo na, ah. Bilis ka pala matuto, ah. Eh, paano? Sanay na kasi ako makita natataranta sila. Yung bang, hindi nila alam gagawin nila. Eh, hindi nga nila alam, may tumatarantado na pala sa kanila eh. Ganun kasi ang ginawa nila sa akin noon eh. Hindi ko alam na unti-unti na pala nilang pinagpaplanuhan ang pagkasira ng pamilya ko. Gumagaan bang pakiramdam mo? Oo, kahit papano. Pero hindi pa rin ako nakakontento eh. Hindi ko pa rin kasi nakikita yung nagmamakaawa sila. Hanggang ngayon kahit lumalaban ako, lumalaban sila. Sa bawat pagganti ko, matapang pa rin sila eh. Ang gusto kong makita, yung nagmamakaawa sila. Nagmamakaawa at walang lumalapit sa kanila para tumulong. Yun ang gusto kong gawin. Huwag kang mag-alala. Mangyayari din yan. Tulad mamaya, isa naman sa nang-aapi sa'yo, magagantihan mo. Hi. Oh, Mr. Saavedra. Mrs. Killamor. So, nakapag-desisyon ka na ba tungkol sa business investment mo? Oo naman. Pero, Mrs. Killamor, aminin ko na sa'yo.
nagbigay din sa akin ng proposal yung pinakamahigpit mong kaaway sa negosyo, ang Limkit Kai Incorporated. Pero huwag kang mag-alala dahil sa kumpanya mo, doon ako mag-invest. At i-announce ko yan mamaya sa speech ko. That's great. Thank you. Thank you for your trust. I guarantee you, magiging maganda ang business ventures natin. Pupunta ka pa rin ba sa business event mo? Hindi na. Dahil ayaw mo akong palisin. Sorry if I'm too paranoid. Natakot lang kasi ako dahil nalapitan nila yung anak ko eh. Listen, Lucy. Pinagsabihan ko na yung security natin, pati na rin yung security sa village. There's nothing to worry about. Sino ba kasing gumagawa nito sa akin? Ayaw niyo namang maniwalang si Stella. If not Stella, sino? Si Edgy? Si Tita Gloria? Gusto nilang gumanti sa akin, Kevin. Han, listen, okay? Si Edgy, tsaka yung mommy ni Stella are as stupid as Stella. Hindi sila ganong katalino to pull off a prank like this. At hindi rin ganong kalakas yung loob nila para gawin to sa'yo. Sa atin. Kung hindi sila, nararamdaman ko, Kevin. May connection kay Stella ang gumagawa nito. And we have to do something about it. Kailangan malaman natin kung sinong gumagawa ng lahat ng to. You will, okay? We'll find out. Come here. Let me be the first to tell you, and proudly so, na si Mr. Saavedra sa kumpanya ko mag-i-invest. Thank you. You're so lucky, Amanda. He's just new in the business, tapos nakuha mo siya agad. Congratulations. Thank you. He is an asset. According to my source, hindi lang realty and development ang kumpanya niya. He's also into car dealership. I'm sure mahaba ang PC niya. I know. Madam, how's business? Well, it couldn't be better. I am closing a multi-million peso business deal with Mr. Saavedra. So, eat your hearts out. Kasi sa akin naka-oo ang newest member ng business club. Congratulations, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. You're welcome. Congratulations. Congratulations. Cheers. Cheers. Bakit naman wedding picture ni Kevin at Stella lang nandun? Hindi namin alam. Weird nga eh. Wala ba silang ibang pinagsuspetsahan? Would you believe na pinagsususpetsahan ni Lucci na si Stella ang gumawa nun? Nakita daw niya kasi si Stella sa mall nung isang araw. But of course, we don't believe her. Oh, ba't parang matamlay ka? Something bothering you? Wala. Okay lang ako. Di ba dapat happy ka na ikakasal na tayo? Yeah, of course. I'm happy. Maybe there's something more I can do to make you happy. Stella.
What did you say? Did you say Stella? No. Hindi, ba't ko naman sasabihin yun? Baka mali ka lang nung dinig. Kasi kanina pa natin siya maligagkwentuhan, hindi ba? Sige. Talaga, Kala ko kasi you were saying someone else's name. Hindi, ba't ka naman gagawin sa'yo? Ganda naman ko, no? Yeah, gusto mo ba? But yeah. Super nice. And tonight, ladies and gentlemen, we are proud to present to you the newest member of our business club from the Saavedra Group of Companies, the CEO himself, Mr. Fidel Saavedra. Good evening. Magandang gabi sa inyo lahat. Alam nyo, hindi ako magaling sa mga public speaking dahil mas gusto ko pang magkwenta ng pera kaysa mga speech na katulad ito. Siya nga ho pala, gusto kong magpasalamat sa inyong lahat sa mainit na pagtanggap nyo sa akin dahil dito, natulungan ako magdesisyon kung saan ko ilalagay ang aking pera. At sa gabing ito, isa sa paswerteng kasama natin sa negosyo ang aking pipiliin. Mga kasama, gusto kong ipaalam sa inyong lahat ng aking kumpanya ay magkakaroon ng malaking proyekto sa Lim Kit Kai Incorporated. Miss Guillermo, pwede po ba kayo ma-interview? No, Ma'am, not now. just one more question. In-announce nyo kanina na sa inyo mag-i-invest si Mr. Saavedra, pero hindi naman pala. Is this some kind of a business trick or a joke? I don't want to talk about it. Kita mo yung reaksyon ng lola mo, ha? Yung sinabing hindi pala sa kanya mag-i-invest. Parang binuhusan ng malamig na tubig. Umuusok ang ilong sa galit. Kapahiya pa lang siya niyan, Megan. Pride pa lang niya nasaktan. Samantalang ako, nung nakilala pa lang niya ako, minamaliit na niya yung pagkatao ko eh. Nakasubsob na nga ako, tinatadyakan pa niya ako. Gusto ko sanang buhusan ng alak yung matandang yun kanina eh. Okay na yan. Kapahiya na siya eh. At sigurado ako, sobra-sobra yung epekto nun sa kanya. Sakit nun para sa kanya. Kulang pa yun, Stella. Kung may kumukulong tubig nga kanina, bubuhos ko talaga sa kanya yun eh. Ano ka ba, Megan? Makakapatay ka na niyan. At para sa akin, kamatayan yung pinakamadaling paraan ng paghihigante. Dahil para mo na rin tinapos yung paghihirap nila agad-agad. Sige. Okay. Ikaw yung susunod eh. Pero ikaw kailangan mabawi mo muna yung pera mo sa kanila bago bumagsak yung mga kilamor. Sisiguraduhin ko yun. Sinabi mo sa akin na sa kumpanya ko ikaw mag-i-invest. Pero anong ginawa mo? Last minute, nagbago isip ko. Iba pinili ko. Hindi pa tayo tapos, Mr. Saavedra. Hindi rin tayo dapat masyado makampante dahil lumalaban pa yung ating kaaway. Pag hindi tayo nakahanap ng business partner, babagsak ang kumpanya natin. Maluwag sa akin ang gagawin kong paghihigante para sa'yo. Yung mga ginawa niyan sa'yo, para sa akin walang kapatawaran niya. Sorry ka na lang, Dina. Yang kalandian mo magpapahamak sa'yo. Hindi pa ba tayo mag-umpisa? At nasaan yung groom? Hindi ako sisipot sa kasal natin, Perry. Hanggang kailan ba ang gera? Hanggat hindi nakukuha o nababawi ni Stella lahat ng kinuha sa kanya.
How could he do this?